Binigyang diin ng Public Order and Safety Division o POSD na mahigpit nilang susundin ang kautusan ng Land Transportation Office or LTO sa panghuhuli sa mga e-trike at e-bike sa National Highway. Ito ay matapos i-anunsyo ng LTO na simula unang araw ng Disyembre ay kanila nang huhuliin ang mga nabanggit na sasakyan alinsunod sa Republic Act 4163 na nagsasaad na ang lahat ng mga sasakyan na babaybay sa pambansang lansangan ay dapat rehistrado. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay POSD Chief Pilarito Malinlin, sinabi niya na noon pa man ay mayroon ng mga restrictions pagdating sa paggamit nito dahil ang mga e-trikes at e-bikes ay hindi dapat gamitin sa mga pangunahing lansangan para na rin sa kanilang kaligtasan. Mayroon anyang nakatakdang pagpupulong sa hanay ng POSD at ng local government unit upang hinggil sa naturang usapin. Pagpatak-an niya ng December 1 ay kanilang a-apprehend ang mga lalabag sa panuntunan. Magsasagawa rin sila ng information drive nang sa ganoon ay may mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga gumagamit ng e-trikes at e-bikes para sa mga restriksyon na mapag-uusapan sa konseho. Ganito ang bahagi ng pahayag ni POSD Chief Pilarito Malinlin. Natin kung siyempre national, kung meron ng batas yan, national law. Ngayon, dito sa City of Kawayan, kung magkaroon na kami ng meeting sa City Council tungkol dyan, siguro ang idagdag lang siguro dyan is may mga restriction siguro na dapat repasuhin at amendahan, Bombo Kervin. Kaya nga sabi ko, the moment na meron na yung batas na, kaya meron na nga di ba? Yung sa Land Transportation Code of at effective December 1st, talagang ipapatupad na namin yan. Siguro, bigyan muna ng warning itong mga gumagamit nito na may mga restrictions at tatanungin din namin sa kanila na ayon sa batas ng LTO Land Transportation Code is mag-secure na sila ng mga driver's license. And siguro mapag-usapan na sa konseho next week na magkakaroon na ng mga restriction kung saan sila bumabaybay lang itong mga e-trike na ito.